salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay, bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa, nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, ako'y bata. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin, ako'y bata, sapagkat saan man kita susuguin ay paroroon ka. At anumang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo. Huwag kang matakot dahil sa kanila, sapagkat ako'y sumasa iyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon. Nang magkagayoy iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay at hinipo ang aking bibig, at sinabi sa akin ng Panginoon, narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Ganito ang sabi ng Panginoon, inaalaala ko sa ikabubuti mo ang kagandahang loob ng iyong kabataan, ang pag-ibig sa iyong mga pag-aasawa, kung paanong ikaw ay sumunod sa akin sa ilang, sa lupain na hindi hinasikan. Ang Israel ay kabanalan sa Panginoon na mga pangunang bunga ng kaniyang halaman. Nang magkagayoy iniunat ng Panginoon ang kaniyang kamay at hinipo ang aking bibig, at sinabi sa akin ng Panginoon, narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Narito, ginawa kita sa araw na ito, na nakukuta ang bayan, at pinakahaliging bakal, at pinakakutang tanso laban sa buong lupain, at sila'y magsisilaban sa iyo. Ngunit hindi sila mga nanaig laban sa iyo, sapagkat
sabi ng Panginoon, upang iligtas ka, akong bukal ng buhay na tubig. Bago kita inanyuan, ay nakilala kita. Ikaw ay umaon at itanyag mo ang mga salitang ito sa dakong hilagaan. At iyong sabihin, ikaw ay manumbalik, ikaw na tumatalikod na Israel. Sabi ng Panginoon, Hindi ako titingin may galit sa inyo, sapagkat ako'y maaawain. Sabi ng Panginoon, hindi ako mag-iingat ng galit magpakailanman. kilalanin mo lamang ang iyong kasamaan, na ikaw ay sumalansang sa Panginoon mong Diyos. At kayo'y hindi nagsisunod sa aking tinig, sabi ng Panginoon. Hindi ka baga dadaing mula sa panahong ito sa akin. Ama ko, ikaw ang patnubay ng aking kabataan. Kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon. Sapagkat ako'y asawa ninyo, at kukuha ako sa inyo ng isa sa isang bayan, at dalawa sa isang angkan, at dadalhin ko kayo sa Siyon, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Sa panahong iyaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon, at lahat ng mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon. Sa Jerusalem, sa mga araw na yaon, ang sangbahayan ni Juda ay lalakad na kasama ng sangbahayan ni Israel, at sila'y manggagaling na magkasama sa lupain ng hilagaan. Kayo'y manumbalik O tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon. Sapagkat ako'y asawa ninyo,
lingkod na mga anak, aking pagagalingin. ang inyong mga pagtalikod. Narito kami ay nagsiparito sa iyo, Sapagkat ikaw ay Panginoon naming Diyos. tunay na Nasa Panginoon naming Diyos ang kaligtasan ng Israel. kayo'y manumbalik, mga anak. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kaniyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kaniyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kaniyang nauunawa at kaniyang nakikilala ako. Na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katuwiran. Sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugot ako, sabi ng Panginoon. Walang gaya mo, O Panginoon. Ikaw ay dakila, at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Sinong hindi sapagkat sa'yo nauukol sa gitna ng lahat ng pantas sa mga bansa, ay walang gaya mo. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos, siyang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kaniyang poot ay nayayanig ang lupa. Kaniyang ginawa ang lupa sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. Kaniyang itinatag ang sanglibutan sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, at kaniyang iniladlad ang langit sa pamamagitan ng kaniyang pagkaunawa. Pagka siya'y naguutos, may hugong ng tubig sa langit,
at siya'y nagpapakidlat para sa ulan. Sinong hindi matatakot sa'yo, O Hari ng mga bansa, sapagkat sa'yo nauukol sa gitna ng lahat ng pantas sa mga bansa. Ay walang gaya mo, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kaniyang poot ay nayayanig ang lupa. Ang bahagi ng Jacob ay hindi gaya ng mga ito, sapagkat siyang may kapal sa lahat ng mga bagay. At ang Israel ay siyang lipi na kaniyang mana. Ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang kaniyang pangalan. O Panginoon, Talastas mo na ang lakad ng tao, ay hindi sa kaniyang sarili. walang gaya mo, O Panginoon. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, at naguugat sa tabi ng ilog, at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating. Kundi ang kaniyang dahon ay magiging sariwa, at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, o maglilikat man ng pagbubunga ang maluwalhating luklukan na naitaas mula ng pasimula. Ay siyang dako ng aming santuaryo. Panginoon na pag-asa ng Israel, lahat na nagpapabaya sa iyo'y mapapahiya. Iyong pagalingin ako, Panginoon, at gagaling ako. Iyong iligtas ako at maliligtas ako, sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon
ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Huwag maging kakilabutan sa akin, ikaw ang aking kanlungan sa araw ng kasakunaan. O Panginoon, na pag-asa ng Israel, lahat na nagpapabaya sa iyo ay mapapahiya. Iyong pagalingin ako, O Panginoon, at gagaling ako. Iyong iligtas ako at maliligtas ako, sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Bumaba ako sa bahay ng magpapaliyok, at narito siya'y gumagawa ng kaniyang gawa sa pamamagitan ng mga gulong. O sambahayan ni Israel, hindi baga ako makagagawa sa inyo na gaya ng paggawa ng magpapabiyok na ito. Sabi ng Panginoon, narito kung paano ang putik sa kamay ng magpapalyok, gayon-gayon sa kamay ko. Mapalad ang tumitiwala sa at aking pipisanin ang nalabi sa aking kawan. Mula sa lahat na lupain na aking pinagtabuyan sa kanila, at aking dadalhin sila uli sa kanilang mga kulungan, at sila'y magiging palaanak at magsisidami. At ako'y maglalagay ng mga pastor sa kanila, nakakandili sa kanila. At hindi na sila matatakot o manglulupaypay pa, o kukulangin ang sinuman sa kanila. Sabi ng Panginoon, narito ang mga araw ay dumarating. Sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga, at siya'y maghahari na gaya ng hari, at gagawang may kapantasan, at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain, sa kaniyang mga kaarawan.
Israel ay tatahang tiwasay. At ito ang kaniyang pangalan na itatawag sa kaniya. Ang Panginoon ay ating katuwiran. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. May makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya. Sabi ng Panginoon, Hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa. sabi ng Panginoon, At magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. sa kaniyang mga kaarawan ay maliligtas ang Juda, at ang Israel ay tatahang tiwasay. At ito Ang kaniyang pangalan na itatawag sa kaniya. Ang Panginoon ay ating katuwiran. Ang propeta na nagtamo ng aking salita, salitain niya ang aking salita na may pagtatapat. Hindi baga ang aking salita ay parang apoy, sabi ng Panginoon, at parang pamukpok na dumudurog ng bato. Buhay ang Panginoon na pumatnubay sa angkan ng binhi ng Israel. Ang Panginoon ay ating katuwiran. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Sa lahat ng bihag na aking ipinadalang bihag sa Babylonia, kayo'y magtayo ng mga bahay at inyong tahanan, at kayo'y maghalamanan at kanin ninyo ang bunga ng mga yaon. at inyong hanapin ang kapayapaan sa bayan, at inyong idalangin sa Panginoon. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, pagkatapos na maganap ang 70 taon Sa Babylonia,
Aking dadalawin kayo at aking tutuparin ang aking mabuting salita sa inyo. sa pagpapabalik sa inyo sa dakong ito, sapagkat aking nalalaman ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, Upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas, at kayo'y magsisitawa sa akin, at kayo'y magsisiyaon, at magsisidalangin sa akin, at aking didingin kayo. at inyong hahanapin ako At masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. at ako'y masusumpungan sa inyo. Sabi ng Panginoon, at aking ibabalik uli kayo na mula sa inyong pagkabihag, at aking pipisanin kayo mula sa lahat ng bansa. sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, Upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas, at kayo'y magsisitawa sa akin, at kayo'y magsisiyaon, at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo. at aking ibabalik kayo uli sa dakong mula sa aking pinagdalhang bihag sa inyo. At inyong hanapin ang kapayapaan, Sapagkat sa kapayapaan yaon ay magkakaroon naman kayo ng kapayapaan. inyong idalangin sa Panginoon, sapagkat Aking didinggin kayo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan. Sa panahong yaon, sabi ng Panginoon, magiging Diyos ako ng lahat na angkan ni Israel, at sila'y magiging aking bayan. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi,
ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Muling itatayo kita at ikaw ay matatayo, o dalaga ng Israel. Muli na ikaw ay magagayakan ng iyong mga pandereta, at lalabas ka sa mga sayawan nila na nasasayahan, at ang kanilang kaluluwa ay magiging parang dinilig na halamanan. Aking gagawing kagalakan ng kanilang pagluluksa, at aking aaliwin sila, at aking pagagalakin sila sa kanilang kapanglawan. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban, at aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan, at hindi na magtuturo bawat isa sa kaniyang kapwa na magsasabi, iyong kilalanin ang Panginoon, sapagkat makikilala nilang lahat ako, mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadakida-kilaan. Aking gagawing kagalakan ang kanilang pagluluksa, at aking aaliwin sila, at aking pagagalakin sila sa kanilang kapanglawan. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda, sapagkat aking ipatatawad ang kanilang kasamaan, at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin, at may pag-asa sa iyong huling wakas, sabi ng Panginoon, at ang iyong mga anak ay magsisipa roon uli sa kanilang sariling hangganan, sapagkat tinubos ng Panginoon ang Jacob. Inibig kita
ng walang hanggang pag-ibig. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, sapagkat inyong tinalima ang utos ni Jonadab na inyong magulang, at inyong iningatan ang lahat niyang palatuntunan, at inyong ginawa ang ayon sa lahat na kaniyang iniutos sa inyo. Si Jonadab ay hindi kukulangin ng lalaki na tatayo sa harap ko magpakailanman. At ang salitang ito ay dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon, na nagsasabi, kumuha ka ng isang balumbon at iyong isulat doon ng lahat na salita na aking sinalita sa iyo laban sa Israel at laban sa Juda. Mula ng araw na magsalita Ako sa iyo, hanggang sa araw na ito, marahil ay maririnig ng sambahayan ni Juda, upang aking maipatawad ang kanilang kasamaan. nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias. Pagkatapos na masunog ng hari ang balumbon Na nagsasabi, kumuha ka uli ng ibang balumbon at sulatan mo ng lahat na dating salita na nasa unang balumbon na sinunog ni Joasim na hari sa Juda. Nang magkagayoy kumuha si Jeremias ng ibang balumbon at ibinigay kay Baruch na kalihim na anak ni Neas, na sumulat doon ng mula sa bibig ni Jeremias, ng lahat ng mga salita ng aklat na sinunog sa apoy ni Joasim na hari sa Juda, at nagdagdag pa sa mga yaon ng maraming gayong salita. nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias. Pagkatapos na masunog ng hari ang balumbon Na nagsasabi, kumuha ka uli ng ibang balumbon at sulatan mo ng lahat na dating salita na nasa unang balumbon na sinunog ni Joasim na hari sa Juda. Aking
din namang sinugo sa inyo ang lahat kong lingkod na mga propeta, na bumabangon akong maaga at aking silang sinusugo, na aking sinasabi, magsihiwalay kayo, bawat isa sa kani-kaniyang masamang lakad, at pabutihin ninyo ang inyong mga gawain, sapagkat tinupad ng mga anak ni Jonadab ang utos ng kanilang magulang. Ang salita ng Panginoon ay mananatili. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jeremias, samantalang siya'y nakukulong sa looban ng bantay, na nagsasabi, ikaw ay yumaon at magsalita kay Ebed-Melech na taga-Ethiopia, na magsabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, mga tutupad sa harap mo sa araw na yaon. Nabucodonosor nga na hari sa Babylonia ay nagpili kay Nabuzaradan na kapitan ng bantay ng tungkol kay Jeremias, na sinasabi, kunin mo siya at ingatan mo siyang mabuti, at huwag mo siyang saktan, kundi gawin mo sa kanya ang kaniyang sasabihin sa iyo. Sa gayo'y tumahan siya sa gitna ng bayan. Ngunit ililigtas kita sa araw na yaon, sabi ng Panginoon. At hindi ka mabibigay sa kamay ng mga lalaki na iyong kinatatakutan, sapagkat tunay na ililigtas kita, at ikaw ay hindi bubuwal ng tabak, kundi ang iyong buhay ay magiging pinakasamsam sa iyo, sapagkat iyong inilagak ang iyong tiwala sa akin, sabi ng Panginoon. Ang salita na sinalita ni Jeremias na propeta kay Baruch na anak ni Nerias, nang sulatin niya ang mga salitang ito sa isang aklat sa bibig ni Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa iyo, O Baruch. At ikaw baga ay humahanap ng mga dakilang bagay para
mga lupain ng Juda, at binigyan sila ng mga ubasan at ng mga bukid sa panahon ding yaon. Sapagkat iyong inilagak ang iyong tiwala sa akin, ang iyong buhay ay ibibigay ko sa iyo na pinakasamsam. Ililigtas kita sa araw na yaon. Sa mga araw na yaon at sa panahong yaon, sabi ng Panginoon, ang mga anak ni Israel ay magsisidating sila, at ang mga anak ni Juda na magkakasama, sila'y magsisiyaon ng kanilang lakad na nagsisiyak, at hahanapin nila ang Panginoon nilang Diyos. Kanilang ipagtatanong ang daan ng Siyon, na ang kanilang mga mukha ay nakaharap sa dakong yaon, na magsasabi, magsiparito kayo at lumakip kayo sa Panginoon. Sa walang hanggang tipan na hindi malilimutan, at aking dadalhin uli ang Israel sa kaniyang pastulan. Ang manunubos sa kanila ay malakas, ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang kaniyang pangalan. Kaniyang ipakikipaglabang maigi ang kanilang usap, upang mabigyan niya ng kapahingahan ang lupa. sapagkat aking patatawarin sila. Na aking iniiwan, Na pinakalabi. sa mga araw na yaon at sa panahong yaon, sabi ng Panginoon, ang kasamaan ng Israel ay mauusig at hindi magkakaroon ng anuman, At ang mga kasalanan ng Juda, at hindi sila masusumpungan, sapagkat aking patatawarin sila. at siya'y sasabsab Sa Carmel at sa Basan, at ang kanyang kalooban ay masisiyahan. ang manunubos sa kanila ay malakas, ang Panginoon Ng mga hukbo ay siyang kaniyang pangalan. kaniyang ipakikipaglabang maigi ang kanilang usap, Upang mabigyan niya ng kapahingahan ang lupa.
aking bayan ay naging gaya ng nawalang tupa. Ngunit dadalhin ko uli sila sa kanilang pahinahang dako. Lumakip kayo sa Panginoon,